hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabi na siya, alam niya, in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is na-change ako siya. So, ano pa bang komisyon, anong komisyon, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya pinuha. Again, mga kababayan, tinan nyo yung katangahan ni Sara Duterte. The crime is not in the creation of the budget. Ang krimen ng plunder ay makikita mo kung paano ginamit ang budget. Doon. Kung ang elemento ng plunder ay ang pagsusulat ng budget, di pwede natin sabihin na si Sara Duterte ay kinurakot ang budget na hinihingi niya ngayon. Paramdam na naman si Inday Lustay. Ayan. And by the way, ito hong pag-attend niya sa hearing, feeling ko napilitan lang siya. Siyempre si Zulaika Lopez hindi na yan babalik ng Congress. Kaya nga 'di ba na-cancel yung huli nilang budget hearing kasi walang undersecretary na umattend. Bakit wala yung mga undersecretaries? Kasi yung mga undersecretaries, sila yung mga naimbestigahan sa confidential funds. Sila yung mga nagkasakit kunyari, mga hinimatay kunyari. Oo, sila yun. Oo. Hindi na babalik yun unless matawag. But anyway, in addition to that, mga kababayan, mukhang madudurog din yung, or makokompromiso yung testimonya ni Nicholas Kaufman. Sabi niya, hindi na kaya ni Rodrigo Duterte mag-stand trial. He's no longer fit to stand trial. Oo. Si Sara nyo, madaldal. Sino pa ba? PRRD, kamusta po? Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. It's Tuesday now. Last Friday siya tumawag. It's okay. Paano okay na? Can you elaborate po? He's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. And syempre, Sara Duterte, realizing her mistake, tingnan yung ginawa niya. So updated po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabindot yung nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Yeah, comment. Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Next question. Any more? Ma'am, pero nakababahala kasi parang ang sinasabi kasi ni Attorney Hoffman Yan, is nothing now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi This is the moment she knew she effed up. Laki yung mata niya Up. Oops! I made a mistake! Pak! Huli ka, Balbon! Tapos, may ebidensya na naman ng prosecution sa ICC. Ayan na itsura niya. Ay, oo nga pala. Ulyanin na nga pala yung tatay ko. Yun ang bago naming drama. now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges Yun! of his Sige! health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts. Para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, Personally, do you think po, Ariane. he is well. he is well, ma'am? He is fit to stand trial? Ay, naku, hindi ako expert sa change kung topic. ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa Hindi mabawi. pa rin po bang mag-ano po sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin, no, yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung Boba!
She can't even sustain their own narrative. Akala ko ba ulyanin? Akala ko ba he's no longer mentally fit to stand trial? Akala ko ba hindi na siya makakausap? Hindi na siya cohesive magsalita. Oo, hindi na siya cohesive mag-isip. Hindi na niya naiintindihan ng nagaganap sa kanyang paligid. Yun pala, kulang lang pala sa jugjug. Kaya siguro hindi makapag-isip. Nakipag-usap tungkol sa politics, flood control, and love life. So, ibig sabihin, nakakasagap siya ng balita, naiintindihan niya yung balita, naiintindihan niya yung complexities of politics, naiintindihan niya yung kanyang napapanood tungkol sa flood control, at syempre, nakakamiss siya ng jugjug. Kasi tinanong pati love life. Anak ka ng tipaklong. Yung pala ang walang mental capacity according to Attorney Kaufman. Nicholas Kaufman. Actually, the topic of our interview, itong sinabi niya tungkol sa Independent Commission at sa mga action daw ni PBBM dito sa flood control. She's calling it nothingness. Independent commission po. Pag ikaw presidente ba, mas alam mo na kung anong nangyayari. Tapos, makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Okay? Kaantay ka pa ba ng komisyon o ng komisyon o ng komisyon? Actually, kasi kaagad dapat yun. Una-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Karong-karo na doon nakita na involved siya sa racketeering sa bribery. So, ikaw pa presidente ka ba? Nalagay mo ba yung ganyan klaseng speaker? Okay, na, diba? So, anong nangyari sa budget natin? Naracketeering din. As usual, hindi naman nagbabago yung batikos niya kay Speaker Martin. Ewan ko bakit obsessed na obsessed si Sara dito sa Okada case na to. Kasi kung talagang kasama dyan sa kaso na yan si Martin Romualdez, dapat ipinatawag siya ng korte sa Amerika. Basically, itong ginagawa ni Sara tungkol dyan sa court case daw ni Martin Romualdez sa Amerika, that is perpetuating a lie. And what do we expect? Tignan mo yung tsura na yan. Mukha bang hindi magsisinungaling yan? Tsura na yan. Nakikita nyo ba yung tsura na yan? Mukha bang magsasabi ng totoo yung babaeng yan? Tignan mo yung tsura na yan. Yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabi na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is na-change na commission. So, ano pa bang komisyon? Anong komisyon? Anong investigative body ba ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Pagpansin nyo, medyo siya ngayon, medyo hindi siya yung pero siya. Ganun. Again, mga kababayan, tinan nyo yung katangahan ni Sara Duterte. The crime is not in the creation of the budget. Ang krimen ng plunder ay wala sa paghingi ng budget, sa pagsusulat ng budget, maski sa pagpirma at pagpasa ng budget. Wala ho yan dyan. Ang krimen ng plunder ay makikita mo kung paano ginamit ang budget. Doon. Kung ang elemento ng plunder ay ang pagsusulat ng budget, di pwede natin sabihin na si Sara Duterte ay kinurakot ang budget na hinihingi niya ngayon. Kasi nasa budget Yung paggawa ng budget, yung krimen.
So ngayon, humihingi siya ng 900 million pesos na budget para sa kanyang opisina. O di pwede rin nating sabihin na yan yung elemento na pwede kang ipa-impeach. Diba? Humihingi ka 900 million pesos na budget. Malay ba namin kung ano insertion mo dyan? Oh. Boba ka talaga, Sara. Sobrang boba mo. Or, hindi naman talaga siya boba, pero dahil meron siyang gustong isulong na propaganda, pinipili niya magpakatanga. Either way, problema niya yun.